Si Ronald Cohen at ang pamilya nito ay naghahanda para ibenta ang kanilang bahay. Katunayan ay meron na itong nakitang buyer sa halagang $455,000. At gusto ng bagong may-ari na maglakad-lakad muna para makita ang kabuuan ng bahay. Ang buyer ay napakabusisi at gusto makita ang crawl space. Ang crawl space ay may taas na 36 inches lamang, kaya ang dalawang lalaki ay kinakailangang yumuko para makapasok sa malaking espasyo. Sa pinakalikod na bahagi ng crawl space ay may napansin silang 55-gallon barrel na nakalagay sa ilalim ng hagdanan. Tinanong ng buyer si Ronald tungkol sa barrel at sinabi ni Ronald na nandun ang barrel simula nang binili niya ang property at wala siyang ideya kung ano ang nilalaman o kung paano napunta yun doon. Napakabigat ng barrel para galawin pa ni Ronald, kaya hinayaan na lamang niya ito at dahil hindi naman niya ginagamit ang crawl space. Ngunit gusto ng buyer na alisin ang barrel bago niya tuluyang bilhin ang property. Kaya humingi ng tulong si Ronald na ilabas ang barrel at ilagay ito sa gilid ng kalsada para makuha ng mga namabasura. Noong dumating na ang mga sanitation workers kinabukasan, ay pinaalam nila kay Ronald na napakabigat ng barrel at hindi na ito kayang buhatin. At dahil sa hindi nila alam ang nilalaman, ay kailangan munang tanggalan ng laman ni Ronald para masigurado na hindi ito naglalaman ng mga nakakalason o toxic na bagay. Nagdesisyon si Ronald at ang kanyang real estate agent na buksan ang barrel at ihiwalay kung ano man ang nilalaman nito para maitapon ng maayos. Natakpan ng metal seal ang barrel, kaya ginamitan nila ito ng tool para mabuksan. At nang mabuksan na ito, ay umalingasaw ang masamang amoy ng isang taong matagal nang patay. Noong natanggal na nila ang takip ay nakita nila ang kamay ng tao at sapatos ng isang babae. Ang barrel ay puno ng malapot na likido at napapalibutan ng plastic pellets. Agad na tumawag ng pulis si Ronald. Dinala ng mga pulis ang barrel sa forensic lab para malaman ang nilalaman nito at makakuha ng mga ebidensya. Sa loob ng barrel ay nakita nila ang isang na-mummified na katawan ng babae. Ang babae ay binaluktot sa kalahati para magkasya sa barrel. Pagkatapos ay tinakpan at sinirado ng mahigpit. At dahil din sa sobrang sealed ang barrel na dahilan para maging buo pa din tignan ang katawan ng babae, dahil pag ito ay nahanginan ay agad itong mag-decompose. Kaya agad nila itong pina-autopsy at nang mo-autopsy na ang katawan, ay nakumpirma nila na ang katawan na isang babae na may tangkad na 4'9". Sa nakikita ng mga pulis, ang kanyang ikinamatay ay marahil dahil sa pinalo o inuntog ang kanyang ulo ng 7 hanggang 10 beses, dahil sa nadurog ang kanyang bungo, at nalaman pa na siya ay buntis ng 8 o 9 na buwan. Nagkolekta ng DNA sa fetus para makilala ang ama nito. Nang tinignan nila ang kabuuan ng barrel ay may umaagos na malapot na liquid o chemical. At napansin nila na may itim at puti na mga plastic pellets. Ang kanyang damit ay intact pa at ang estilo ng pananamit nito ay nasa panahon pa ng 60s. Sa pinakailalim ng barrel ay may nakita pa silang maliit na bag na naglalaman ng pampagada at isang address book. May nakita din silang 3 piraso ng alahas, 2 gintong singsing na may nakaukit na salitang MHR XII 59 at isang locket na may nakasulat na To Patrice, Love, Uncle Phil. Ang mga pahina sa address book ay bahagyang nang nasira at nakadikit-dikit dahil sa chemical. Ang mga detectives ay hindi na umaasa na makakuha pa ng clue pero inilagay pa din nila ito sa forensic drying cabinet ng ilang araw. Nagsaliksik ang mga detectives kung saan galing ang barrel. Ang sabi ni Ronald ay naroon na ang barrel nang bilhin niya ang bahay ilang taon na ang nakakalipas. Kaya nag-imbestiga ang mga detectives sa mga dating nagmamay-ari ng bahay. Sa pag-imbestiga nila ay nalaman nila na 4 ang dating nakatira sa bahay. At sa 4, ang napagawa ng extension ng bahay na may crawl space, ang 71 years old na nakatira sa Boca Raton, Florida. Ang kanyang pangalan ay si Howard Ilkens. Binenta niya ang bahay noong 1972 at nagretiro nang nagsara ang kanyang plastic business sa Manhattan. Gusto siyang direktang tanungin ng mga pulis ngunit kumuha muna sila ng paunang impormasyon bago tuluyang pumunta sa kanyang bahay. At sa mga araw na nagdaan ay nagsimula nang pumasok ang mga clue. Sa gilid ng barrel ay may nakaukit na letrang GAF na lumalabas na isang chemical company na nakabase sa New Jersey.
Kinuhanan nila ng larawan ang barrel at nagdala ng sample ng pellets at berdeng likido para sa pagsusuri. Kinumpirma ng JF na ang mga pellets ay polyethylene pellets na ginagamit sa kahit anong plastic na produkto at isa sa kanilang produkto ay plastic flowers at ang berdeng likido na nakita nila ay tinatawag nilang halogen green. Ginagamit nila ito sa paggawa ng mga plastic flowers at ang kanilang nag-iisang customer sa kanilang produkto ay ang Millrose Plastic na kumpanya ni Howard na nagsara noong 1972. Samantalang sa Forensic Document Lab ay nagawang napatuyo ang address book na nakita sa loob ng barrel. Pero ang ink nito ay hindi na din maklaro at halos hindi na din mabasa ang mga nakasulat. Gamit ang device na tinatawag na Video Spectral Comparator ay may nabasa silang impormasyon sa address book gamit ang alternative light source. Sa unang notation nito ay may number at letrang A na sinasabing ito ay resident alien number. Nakipag-usap ang mga detectives sa immigration officer at sinabi ng immigration officer na 30 years ago pa ang numero sa kanilang system at ito ay napalitan na. At matatagalan pa sila kung babalikan nila ito para makakuha ng resulta. Napag-alaman na ang barrel, plastic at dye ay galing sa kumpanyang pagmamay-ari ni Howard at nakita pa ang barrel sa dating bahay nito. Kaya ang mga detectives ay may sapat ng impormasyon para imbestigahan si Howard. Bago siya puntahan ng mga detectives, ang gusto munang kausapin ng mga pulis ay ang dati nitong business partner sa plastic flower na si Melvin Gantman. Si Melvin ay nagretiro na din at kinumpirma niya na sila ni Howard ay dating business partners, pero matagal na daw silang hindi nag-uusap. Nang ipakita sa kanya ang litrato ng barrel ay kinumpirma niya na isa ito sa parati nilang ginagamit. At sinabi din niya na ang dye, color at plastic pellets ang ginagamit nila sa paggawa ng mga plastic flowers. Ang pinakakapakipakinabang na binigay na impormasyon ni Melvin ay ang tungkol sa personal na buhay ni Howard. Alam ni Melvin na may relasyon si Howard sa kanyang Hispanic employee sa kanyang kumpanya. Alam din niya na may nirentahang apartment si Howard para sa kanyang babae, pero hindi niya ito kilala. Ang natatandaan lang niya ay may gold itong ipin sa gitna at may itim at mahabang buhok. Naalala pa ni Melvin na tinawagan siya ng may-ari ng bahay na nirentahan ni Howard at hinahanap ito. Ang apartment daw ay wala ng tao pero ang mga gamit ay nandun pa. At gusto ng may-ari na kunin na ang mga gamit upang makahanap ito ng bagong uupa. Dahil sa sinabing yun ni Melvin ay mas nakumbinsi ang mga detectives na ang 71 years old na si Howard ang pumatay. Pinuntahan nila si Howard sa bahay nito at pinapasok din sila. At nung tanungin nila ito kung kilala niya si Melvin ay sumagot naman ito, pero nang tinanong siya tungkol sa negosyo sa barrel, dye at plastic pellets ay hindi siya sumagot. Tinanong din siya ng mga detectives kung meron siyang naging karelasyon noon at malayang sinagot na oo pero sa maikling panahon lang daw at tumawa. Nung tinanong siya kung alam ba niya na ito'y buntis at kung anong pangalan nito ay parang hindi na niya ito maalala. Doon na sinabi ng mga detectives na may natagpuan silang babae na buntis sa loob ng barrel sa kanyang dating bahay. Biglang nag-iba ang mukha ni Howard nung marinig ang sinabi ng mga detectives. Sinabi din nila kay Howard kung pwede ba siya makuna ng DNA ngunit tumanggi ito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang nag-ring ang kanilang telepono. Sinagot yun ni Howard at narinig nila na kausap niya ang kanyang asawa. Sinabihan ni Howard ang mga investigador na umalis dahil pauwi ng kanyang asawa at sila ay maraming pag-uusapan. Ang New York detectives ay walang jurisdiction sa Florida para makakuha ng warrant o mahuli si Howard. Kaya bago sila umalis ay sinabihan nila si Howard na babalik sila na may kasamang warrant para makulong na ito habang buhay. Makalipas ang isang araw ay nakatanggap ng tawag ang mga detectives mula sa local Palm Beach Police Department na si Howard ay nawawala at nag-file na ng missing persons report ang kanyang asawa. Ang kanyang pamilya, kaibigan at mga pulis ay naghahanap na kay Howard. Natagpuan si Howard gabi ng araw na yon sa backseat ng Ford Explorer sa garage ng kanyang kapitbahay. Umaga daw ng araw na yon ay pumunta siya sa Walmart at bumili ng 12-gauge shotgun. Umupo si Howard sa likod ng SUV. Inilagay ang shotgun sa gitna ng kanyang mga paa at barrel ng shotgun sa kanyang bunganga at saka pinutok ito. Hindi man malaman kung guilty siya sa ginawa, pero ang mga detectives ay kumuha ng kanyang DNA sa pinangyarihan ng krimen at bumalik sila sa New York.
Nakumpirma na siya nga ang ama ng batang nasa sinapupunan ng babaeng nakita sa barrel. At makalipas ang 8 araw ng pagkadiskubre sa barrel, ay nakatanggap din sila ng tawag galing sa immigration at nalaman na ang pagkakilanlan ng biktima. Siya ay si Reyna Angelica Marukin at nag-migrate ito sa US noong 1966 mula sa El Salvador. Ang mga forensic document team ay may nalaman din tungkol sa address book. May mga na-recover silang mga pangalan, address at phone number. Ang mga phone numbers ay nasa 30 years na, kaya ang mga detectives ay nawawalan na ng pag-asa. Pero tinawagan pa din nila ang mga phone numbers. At sila ay namangha dahil isa doon ay gumagana pa at nagri-ring. Ang babaeng sumagot ay si Kathy Andrade, ang matalik na kaibigan ni Reyna. Nakilala ni Kathy si Reyna sa kanyang 30 years na immigration photo na ipinakita sa kanya ng mga detectives. Sabi niya na nag-migrate si Reyna galing ng El Salvador at nagtrabaho sa plastic flowers sa Melrose Plastic noong 60s. Ayon sa kanya, na noong November 1968 ay sinabi sa kanya ni Reyna na nililigawan siya ng kanyang boss sa flower factory at siya'y buntis. Hindi kilala ni Kathy ang pangalan, pero ang alam niya na ito ang boss ni Reyna. Isang araw ay sinabi ni Reyna na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Tinawagan daw niya ang asawa nito at pinaalam na sila ay may relasyon at sinabi na pakakasalan siya nito at siya ay buntis na sa kanilang anak. Natakot si Reyna dahil baka daw siya ay patayin at tama nga ang kanyang hinala. At yun na din ang huling beses na nakausap ni Kathy si Reyna. Natatandaan pa ni Kathy na pumunta siya sa apartment ni Reyna nung araw na mismong nawala ito. At nakita niya na merong 2 plato sa mesa at ang pagkain na nasa stove ay mainit pa. Hinanap niya si Reyna pero hindi ito makita, kaya tumawag na siya sa mga pulis para i-report ang pagkawala nito. Sinubukan niyang tawagan si Reyna araw-araw ng 1 buong linggo pero wala pa din siyang natatanggap na sagot kaya tumigil na din ito. Si Oscar Carroll na isang journalist at ang may hawak ng kwentong ito para sa Newsday sa daily newspaper sa New York City ay na-trace ang ina ni Reyna na 95 years old na sa El Salvador at bumiyahe ito para bisitahin. Sabi ng ina ni Reyna na halos araw-araw silang magkausap ng anak. Ngunit isang araw ay hindi na niya ito nakausap at wala siyang kaalam-alam kung ano na ang nangyari kay Reyna. Ayon pa sa kanya ay parati daw siyang nananaginip na si Reyna ay nakakulong sa loob ng isang barrel. Doon pa lang nalaman ng kanyang ina ang nangyari kay Reyna at halos 30 years siyang nag-aantay ng balita. Ang katawan ni Reyna ay inilipad papuntang El Salvador at doon inilibing. Makalipas ang 1 buwan ay namatay din ang ina ni Reyna dahil sa matinding pagdadalamhati at ito ay inilibing sa tabi ng kanyang puntod. Shout out kina Christine Alin Sonorin, Janice Bulos at Randy Piano. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!